Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang isa na namang bagong usapin tungkol sa nakakagimbal at nakakabahalang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Yu Menglong. Samahan niyo akong sundan ang mga bagong ebidensyang matagal na itinago, ang mga lihim na desisyong ginawa sa likod ng mga saradong pinto at ang mga taong ngayon pa lang naglalakas loob na magsalita matapos ang mahabang panahon ng takot at katahimikan. Dahil ang pagkamatay ni Yu Menglong ay hindi isang simpleng kwento ng pagkawala lamang. Ito ay isang kwento ng impluwensya, pagtatakip at ng matinding laban para sa hustisya. Isang laban na ngayon pa lang talaga nagsisimulang umusad. Samahan niyo muli akong himay-himayin ang bawat piraso ng impormasyon, ang mga detalyeng hindi nagtutugma at ang mga pangyayaring unti-unting naglalantad ng mas malalim at mas madilim na katotohanan. Sino nga ba ang tunay na may kontrol? Sino ang mga nagtakda ng katahimikan? At hanggang saan aabot ang kapangyarihan para pigilan ang katotohanan bago ito tuluyang mabunyag? At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Sa wakas ay nabunyag na. Ang isang makapangyarihang big boss ay umano'y humarang sa investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Yu Menglong. Sa makinang na mundo ng kasikatan at kayamanan, ang tunay na pera ay mga lihim at walang mas mabilis maglantad ng mga lihim na ito kundi ang trahedya mismo. Si Yu Menglong, ang minamahal na aktor na biglang pumanaw, ay nag-iwan ng matinding pagkabigla sa mga tagahanga sa buong mundo. Pero ngayon, isang nakakagulat na revelasyon ang nagbabantang sirain ang lahat ng akala natin tungkol sa kanyang pagkamatay. Ayon sa mga taong malapit sa kaso, may isang nakamamanghang paratang na lumabas. Isang mataas ang posisyon sa entertainment, isang kung tawagin ay big boss, ang posibleng sadyang humarang sa investigasyon sa pagkamatay ni Yu Menglong. Hindi lang ito chismis dahil maraming insider ang nagkumpirma na may sinadyang mga pagkaantala, mga ebidensyang nawala at mga utos na ibinigay sa mahalagang saksi na agad nagtaas ng mga pulang bandila. Matagal nang may hinala ang mga fans na may kakaiba nga sa nangyari sa kanya, pero hanggang ngayon parang watak-watak ang mga piraso ng palaisipan at imposibleng pagdugtong-dugtungin ang mga ito. Pero ngayon may mga bagong testimonya, mga dokumentong tumagas at mga konpidensyal na record ng korte na nagsasabing may isang taong may napakalaking kapangyarihan sa entertainment industry na aktibong kumikilos para pabagalin, manipulahin o tuluyang itago nga ang katotohanan. Isipin mo ito, ang isang bituin na kasing sikat ni Yu Menglong ay hindi basta-basta makakalimutan na lamang. Nagiging piyesa siya ngayon ng isang laro ng impluwensya, pera at kontrol. At ang taong umano'y nasa likod nito ay isang matagal ng taong hindi basta-basta natitinag. Siya ay nakaupo sa tuktok ng industriya at kilala sa kakayahang impluwensyahan ng pulisya, media at maging ang mga ilang opisyal ng korte. Ang revelasyong ito ay kasunod ng iba pang nakakabiglang tuklas sa kaso ni Yu Menglong. Mga hindi tugmang detalye sa forensic na kahit ang mga eksperto ay nahihirapang ipaliwanag ito. May mga saksi na lumantad na may mga pahayag na diretsyong sumasalungat sa opisyal na ulat. Naglabas din sila ng mga digital na ebidensya na misteryosong naglaho mula sa mga telepono, cloud storage at pati sa mga kuha ng surveillance. Isa itong kwento na parang pelikula sa Hollywood. Pero sa kasong ito, nakakatakot kung gaano kalabo ang pagitan ng katang-isip at realidad. Kaya sino nga ba ang big boss na ito? Ano ang maaari niyang mapala sa pagharang sa investigasyon sa pagkamatay ng isa sa pinakamamahal na personalidad sa Chinese entertainment? At bakit ngayon lang lumalabas ang mga katotohanan ito? Akala ng mundo, ang pagkamatay ni Yu Menglong ay biglaan, nakakagulat at trahedya lamang.
Pero sa likod ng mga eksena, ang mga huling araw ng kanyang buhay ay hindi pangkaraniwan. Ngayon ay bubunyag ng mga insider ang isang nakakatindig balahibong sunod-sunod na pangyayari na nagpapahiwatig na may isang makapangyarihang taong kumikilos para manipulahin ang investigasyon mula pa lamang sa simula. Ayon sa mga source, nakatanggap si Yu Menglong ng maraming tawag sa mga araw bago ang kanyang pagkamatay. May mga tawag mula sa hindi kilalang numero na kalaunan ay naiugnay sa mga taong may malalakas na koneksyon sa elite ng entertainment. Ikinwento din ng mga kaibigan na si Yu ay tila balisa at kakaibang maingat, palaging chinecheck ang kanyang telepono at sinasabihan ang kanyang team na maging tahimik at maingat. Nang maglaon, natuklasan ng mga investigador na ang ilan sa mga tawag na ito ay nabura mula sa kanyang mga device na walang iniwang bakas kung sino ang tumawag o kung ano ang napag-usapan. Ayon sa mga eksperto, may sinadyang pakikialam sa digital na datos na isang bagay na hindi basta nangyayari ng aksidente lamang. Isa sa mga pinaka-nakakaalarmang ebidensya ay ang mga kuha mula sa kanyang studio at tirahan. Ang mga security camera na dapat sanay nakakuha ng mas mahalagang sandali sa huling araw ni Yu ay alinman sa nawawala o misteryosong nasira. Maraming technician na sumuri sa mga kuha ang nagsasabing tila sinadyang burahin ang mga ito. Nang tanungin naman, iginiit ng pamunuan ng studio na teknikal na problema lang raw iyon. Pero may mga bulong mula sa loob na may mga utos na nagmula sa isang taong may sapat na impluwensya para pigilan ang sino man na magsiyasat pa ng mas malalim. Marahil, ang pinaka-nakakagulat na unang senyales ng pagharang ay may kinalaman sa isang mahalagang saksi. Ito ay ang personal assistant ni Yu na una nang nagbigay ng pahayag sa mga otoridad. Ang taong ito ay nakatakdang magbunyag ng mahalagang detalye tungkol sa mga pulong at pangyayaring naganap ilang oras lamang bago ang pagkamatay ni Yu Menglong. Pagkatapos, bigla na lamang siyang nawala. Nawala ng kontak ang mga kakilala, naputol ang mga numero ng telepono at binura ang mga social media account. Kalaunan ay natagpuan siya ng mga otoridad sa ibang bansa, pero sa panahong iyon, ang mahalagang testimonya ay naantala ng ilang linggo, sapat na para lumamig ang mga bakas. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng industriya tungkol sa isang makapangyarihang personalidad na masyadong interesado sa investigasyon. Ang big boss na ito na opisyal na hindi pinangalanan ay umano'y tumawag sa mga pulis at maging sa mga tauhan ng ospital at sa praktikal na paraan ay kinokontrol kung sino ang makakakita ng anumang ebidensya. May ilang ulat din na nagsasabing ang motibo ay may kinalaman sa pagprotekta ng sensitibong mga negosyo at reputasyon. Ang iba naman ay nagpapahiwatig ng personal na alitan o takot na mabunyag ang isang malaking iskandalo. Ano man ang dahilan, malinaw ang epekto. Mabibigat na lead ang bumagal o tuluyang naharang. Iniwan ang mga investigador na bigong-bigo at ang mga fans na tuluyan ng naguguluhan. Sa unang mga linggo matapos ang pagkamatay ni Yu Menglong, mukhang normal na investigasyon lamang ito sa papel. Pero kapag sinuri ng mas malalim, lilitaw ang isang nakakabahalang pattern. Una, ang mga ebidensyang naantala o nawala sa mga kritikal na sandali. Ikalawa, ang mga saksi na tinakot o biglang nawala. Ikatlo, ang mga digital na bakas na misteryosong nabura at mga naratibo sa media na dahan-dahang binago para bawasan ang mga kahinahinalang detalye. Para bang may isang taong may sinusunod na script at ang pagkamatay ni Yu Menglong ay isa lamang eksena sa kwentong siya ang may kontrol. Habang unti-unti namang pinagdurugtong ng mga investigador ang mga anomalya, ang pangalan ng Big Boss ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga bulungan kahit na opisyal ay wala pang kasong isinampa. Ilang buwan nang umiikot ang mga chismis pero ngayon nagsisimula ng lumabas ang konkretong ebidensya. Ang mga kumpidensyal na dokumento, testimonya ng mga whistleblower at mga papeles sa korte ang unti-unting nagpipinta ng isang mas madilim na larawan kaysa sa inakala ng sinuman.
Ayon sa mga insider, pinatutunayan ng mga tumagas na ito na may isang taong nasa pinakatuktok ng entertainment hierarchy na sadyang nakikialam sa investigasyon sa pagkamatay ni Yu Menglong. Inihayag ng mga source ang pagkakaroon ng mga internal memo mula sa mga executive ng studio at legal teams na ipinadala sa mga otoridad na malinaw na nagbibigay ng payo kung paano dapat hawakan ang sensitibong impormasyong ito. Kahit malabo ang pananalita, sinabi ng mga eksperto sa corporate at legal na usapan na isa itong klasikong halimbawa ng pagharang. Isang memo na may petsang 2 araw matapos ang pagkamatay ni Yu Menglong ang umano'y nag-uutos na ang ilang mga file ay dapat manatiling classified at ma-access lamang ng senior management. Huwag mo nang ilabas hanggat walang malinaw na pahintulot mula sa headquarters. Ayon sa mga insider, kasama sa mga file na ito ang mga tala ng tawag sa telepono, mga kuha sa CCTV at mga log ng pulong na kalaunan ay nawawala o sira na sa mga opisyal na ulat. Maraming individual na malapit na nakatrabaho ni Yu Menglong o nasa loob ng mga studio ang lumantad, pero karamihan ay iginigiit ang pananatiling anonymous dahil sa takot sa posibleng ganti. Nakakapanindig balahibo din ang kanilang mga testimonya. Pahayag ng assistant, sinabihan daw siya ng manager niya na huwag makipagtulungan sa ilang investigador. Pakiramdam daw niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod lamang. Pahayag naman ng technician, may mga kuha na nawala matapos daw niyang subukang i-back up ang mga ito. Para bang may nakakaalam daw na may pinapanood siya. Ayon naman sa isang insider sa law enforcement, may mga hindi pangkaraniwang pagkaantala naman ang nangyayari. Ang mga tawag mula sa matataas na executive na humihiling na bagalan ng proseso ay hindi daw normal iyon. Kapag pinagsama-sama, ipinapahiwatig ng mga salaysay na ito ang isang organisadong pagsisikap para kontrolin ang kwento at harangin ang katotohanan. Isa sa mga pinakamabibigat na revelasyon ay may kinalaman sa mga personal na device ni Yu Menglong. Natuklasan ng mga forensic expert na nagsuri sa kanyang telepono at computer ang mga bakas ng binurang komunikasyon at binagong metadata. Para bang may isang taong may advanced na kaalaman sa teknolohiya ang sadyang pumasok para itago ang ebidensya. Malamang ay isang taong may yaman at kakayahang higit pa sa karaniwang hacker. Napansin din ng mga nagmamasid ang paulit-ulit na pattern. Anumang posibleng lead na tumuturo sa maling gawain ay naaantala, inililihis o tuluyang binubura. Ang mga email na ipinapadala sa mga investigador ay hindi sinasagot sa loob ng ilang araw. Ang mga saksi ay inilipat o ini-assign sa ibang lugar at ang mga kwento sa social media ay dahan-dahang binago para ilayo ang atensyon ng publiko mula sa mga kahinahinalang galaw. Dahil dito, naging mas malakas na ngayon ang mga bulong-bulungan. Hindi ito basta nangyayari lamang kundi ito ay planado. At ayon sa mga source, makikita sa lahat ng ito ang bakas ng Big Boss. Napansin din ng mga fans at ng publiko ang mga hindi tugmang detalye. Pumutok ang social media sa mga teorya at ebidensyang pinagsama-sama ng mga tagahanga na nagsiyasat. Inihambing ang mga video clip, oras at screenshots para ipakita ang mga salungat sa mga opisyal na iniulat. At habang mas maraming naghuhukay, mas malinaw na may isang makapangyarihang tao nga na may interes na itago ang ilang katotohanan. Habang nagluluksa ang mundo para kay Yu Menglong, may isang lihim na labanan na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Ang Big Boss, isang taong ang kapangyarihan ay kayang tapatan ang buong mga studio, ay umano'y nagplano ng sunod-sunod na hakbang para pabagalin, guluhin at manipulahin ang investigasyon. Bawat insidente ay bumubuo ng isang pattern na ayon sa mga investigador ay hindi na maaaring balewalain pa. Sa panlabas, sinimulan ng mga otoridad ang isang karaniwang investigasyon.
Pero ayon sa mga insider, halos agad-agad nakipag-ugnayan ang mga executive ng studio sa ilang opisyal ng law enforcement, binibigyang diin ang pagiging maingat daw at tahimik. Ang mga kuha ng surveillance, tala ng telepono at digital na komunikasyon na maaring maglantad ng mga kahinahinalang ugnayan ay tinatakan bilang konpidensyal at hinarang mula sa mga investigador. Pinaniniwalaang ang mga unang hakbang na ito ay idinisenyo para kontrolin ang kwento bago pa masuri ng publiko ang anumang ebidensya. Isa ring mahalagang miyembro ng staff ni Yu Menglong na nakasaksi sa mga pangyayaring naganap bago ang kanyang pagkamatay ay biglang ini-assign sa ibang bansa dahil daw sa isang personal na dahilan. Ang kanyang testimonya na sana'y makapaglilinaw sa mga kritikal na sandali ay naantala ng ilang linggo. Kasabay nito, ilang iba pang staff ang binalaan, direkta man o hindi, na huwag magsasalita sa press o sa mga investigador. Kalaunan, inilarawan ng mga whistleblower ang nangyari bilang isang alon ng pananakot, banayad ngunit nakakatakot. Ang mga kuha mula sa mga security camera sa bahay at studio ni Yu Menglong ay umano'y biglang nagkaroon ng misteryosong problema. Natuklasan ng mga technician na ang mga digital file ay sinadyang baguhin at bahagyang burahin. Ang mga pagtatangkang kunin ang mga backup file ay sinalubong ng mga hadlang sa papeles at mga hindi pagkakaunawaan na tumagal din ng ilang araw. Ayon din sa mga eksperto, tanging isang taong may mataas na antas ng access ang kayang magsagawa lamang ng ganitong kaingat na digital na pakikialam. Nagsimulang kumalat ng palihim ang mga internal memo at email na naglalantad ng mga utos na higpitan pa ang access sa ebidensya at kontrolin ang komunikasyon. Binanggit din sa memo ang pagbabantay ng senior management at ang pangangailangan ng pagiging maingat sa mga sensitibong usapin na nagpapahiwatig ng direktang pagkakasangkot ng Big Boss. Kalaunan, tumagas ang mga memo na ito sa mga investigative journalists na nagdulot naman ng galit ng publiko at mas matinding panawagan para sa pananagutan. Ang mga unang ulat tungkol sa pagkamatay ni Yu Menglong ay nagbigay ng pahiwatig ng mga kahinahinalang pangyayari. Pero sa loob lamang ng ilang linggo, nagbago ang direksyon ng mga balita. Binibigyang diin na ito ay aksidente lamang o ito ay natural na dahilan. Naniniwala ngayon ang mga analyst na bahagi ito ng isang organisadong pagsisikap para impluwensyahan ang pananaw ng publiko na malamang ay plinano ng Big Boss at ng mga kaalyado nito. Habang lumilipas naman ang unang buwan, napansin ng mga independent na investigador ang isang nakababahalang pattern, mga ebidensyang naantala, mga saksi na pinatahimik, mga digital na record na binago at mga kwento sa media na dahan-dahang itinulak sa isang tiyak na direksyon. Ang bawat insidente kung titingnang mag-isa ay maaaring magmukhang nagkataon lamang, pero kapag pinagsama-sama, malinaw na ang larawan ay sinadyang pagharang. Nagsimula ulit na himay-himayin ng mga fans at mga online na komunidad ang mga timeline, screenshot at dokumento ng korte at tinuturo ang mga hindi tugma na nahirapang ipaliwanag ng mga otoridad. Ang bakas ng Big Boss ay tila nasa lahat ng dako pero sa opisyal na tala ay wala pang napapatunayan. Habang ang timeline ng pagharang ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na larawan, ang tunay na tanong ngayon sa isipan ng lahat ay bakit? Bakit may isang taong nasa tuktok ng mundo ng entertainment ang umano'y handang isugal ang lahat para lamang manipulahin ang investigasyon sa pagkamatay ni Yu Menglong? Ayon naman sa mga insider, hindi lang ito tungkol sa pagprotekta ng reputasyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng isang network ng mga lihim na kapag nabunyag ay kayang yumanig sa buong industriya. Ayon pa sa mga source, kamakailan lamang ay nadiskubre umano ni Yu Menglong ang mga sensitibong kasunduan sa negosyo na kinasangkutan ng Big Boss at ilang iba pang kilalang personalidad. Hindi ito karaniwang mga kontrata. Ayon sa paratang, may kinalaman ang mga ito sa iligal na paglipat ng milyong-milyong dolyar, mga kahinahinalang endorsement at maging mga plano ng pananakot.
May mga insider din na pabulong na nagsasabing nakatagpo si Yu Menglong ng ebidensyang hindi dapat kailanman lumabas sa publiko. Sa pagharang sa investigasyon, posibleng sinubukan ng Big Boss na panatilihing nakabaon ang mga lihim na ito. Hindi rin lihim na may makapangyarihang mga kaaway si Yu Menglong sa loob ng industriya. Ayon sa mga tumagas na testimonya, matagal nang may sama ng loob ang Big Boss laban sa kanya. Mga alitan sa karapatan sa pelikula at kita, personal na hidwaan sa mga desisyon sa casting at takot na ilantad ni Yu Menglong ang mga hindi tamang gawain sa likod ng mga eksena. Sa ganitong konteksto, ang pagharang sa investigasyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ngayon ay tungkol sa pagpapatahimik sa isang taong kayang gibain ang maingat na binuong imahe at imperyo ng Big Boss. May mga pahiwatig din ang mga insider na ilang iba pang celebrity ay maaaring hindi direktang nasangkot sa mga kahinahinalang pangyayari sa mga huling araw ni Yu Menglong. Ang Big Boss ay umano'y may kapangyarihang impluwensyahan kung sino lang ang maaaring magpatotoo, anong impormasyon ang makakarating sa press at aling digital na ebidensya ang makakalusot lamang sa masusing pagsusuri. Sa pagkontrol sa investigasyon, nagagawa niyang protektahan hindi lamang ang sarili kundi pati ang mga kaalyado at kasosyo na pinapanatili ang kolektibong kapangyarihan nila sa industriya. Ang mga tagahanga ni Yu Menglong ay kilala sa kanilang matinding katapatan noon at mapahanggang ngayon. Naniniwala ang mga investigador at insider na maaaring kinatatakutan ng Big Boss ang galit ng publiko na kayang magpabagsak ng buong production company, makakaapekto sa mga kontrata at sirain ang reputasyon ng mga taong itinuturing na hindi magagalaw. Sa madaling salita, hindi lang ito pagharang. Ito ay isang malawakang damage control. Ang mas nagpapabigat sa kwentong ito ay ang kapalit ng halaga sa tao. Ang pagkamatay ni Yu Menglong ay hindi lang isang balita, isa itong personal na trahedya. Inilarawan siya ng mga kaibigan at pamilya bilang masayahin, may malasakit at lubos na dedikado sa kanyang sining. Ang mga umano'y kilos ng Big Boss na ito ang nagbago sa trahedyang ito at ginawa itong isang laro ng kapangyarihan at impluwensya. Kusa nang nagsiyasat online ang mga fans, gumagawa ng detalyadong timeline, nagbabahagi ng mga tumagas na ebidensya at itinuturo ang mga hindi tugma sa opisyal na kwento. Ang mga komunidad naman sa social media ay patuloy na nagbibigay ng pressure sa mga otoridad, humihingi ng pananagutan sa umano'y pagharang at hinihiling na sana'y sagutin na ng Big Boss ang mga tanong. Habang ang mga timeline, memo at whistleblower ay nagsasabi ng bahagi ng kwento, ang tunay na nakakagulat ay mula sa mga tumagas na komunikasyon na nagpapakita kung paano umano'y isinagawa ang pagharang. Ang mga lihim na mensahe at audio file na ito ay nagbibigay ng nakakatakot na sulyap kung gaano kalayo ang handang gawin ng isang taong may napakalaking kapangyarihan para lamang kontrolin ang investigasyon sa pagkamatay ni Yu Menglong. Isa namang audio clip na tumagas na sinasabing naitala sa telepono ng isang studio executive ang naglalaman naman ng pag-uusap sa pagitan ng isang hindi pinangalan ng senior figure at isang contract sa law enforcement. Sa recording, umano'y sinabi daw ng Big Boss na hawakan ito ng maingat. May mga impormasyon ding hindi dapat makarating sa publiko at sinabi nitong siguraduhing ligtas ang mga file at naiintindihan ng mga saksi na kailangan daw ang pagiging maingat dito. Inilarawan din ng mga insider ang tono bilang kalmado, halos casual, pero ito ay may banta. Malinaw na ipinapahiwatig na manimpulahin, ipagpaliban at takutin habang pinapanatili ang anyo ng pagiging lehitimo nito. Bukod pa sa audio, ipinapakita rin ng mga tumagas na internal chat log ang organisadong pagsisikap na kontrolin ang ebidensya, mga tagubilin kung paano pansamantalang iligaw ang ilang kuha ng CCTV, mga babala sa staff na huwag makipag-usap sa mga external na investigador o mamamahayag, at mga tala kung kailan ilalabas ang press release para hubugin ang pananaw ng publiko at iwasan pa ang kontrobersya.
Ayon sa mga eksperto na nagsuri sa mga mensaheng ito, ang antas ng koordinasyon ay nagpapahiwatig ng isang sentralisadong utos mula sa isang taong may pinakamataas na otoridad na kung tawagin ay ang Big Boss. Ipinapakita rin ng mga tumagas na mensahe ang mga banayad na pagtatangka na takutin ang mahalagang saksi. Mga mensaheng ipinapadala sa mga assistant at staff na nagpapahiwatig ng posibleng kapalit kapag nakipag-usap sila sa mga investigador. May mga malalabong babala at email din tungkol sa personal na epekto kung may maglalabas ng file o pahayag. May koordinasyon sa pagitan ng legal team ng studio at pribadong seguridad para tiyaking ang ilang tao ay abala at malayo sa mga otoridad. Hindi rin maaaring maliitin ang psikolohikal na epekto ng mga paraang ito. Ayon din sa ibang mga ulat, nakaramdam ng pagkakulong, takot at kalituhan ang mga saksi kung sino ang dapat pagkatiwalaan, eksakto kung paano ito gusto ng Big Boss. Marahil ang pinaka nakakagulat ay ang ebidensya ng sinadyang digital na manipulasyon. Ang metadata sa mga device at email ni Yu Menglong ay binago upang lituhin ang timeline ng komunikasyon. Ang mga cloud backup naman na dapat sana'y naglalaman ng mga video o mensahe ay misteryosong nawawala o napalitan. Ang mga pagtatangkang ma-access ang mga binurang file ay hinarangan ng encryption na tila inilagay ng isang taong may kaalaman mula sa loob. Hindi lang ito basta technical na problema. Ito ay isang sopistikado at mataas na antas ng pagsisikap para burahin ang mahalagang bakas bago pa man ito matagpuan ng mga investigador. Kapag pinagsama-sama, ang mga audio file, mensahe at komunikasyong ito ay nagpapahiwatig ng tatlong bagay. Una, may direktang linya ng utos mula sa isang taong nasa tuktok. Ikalawa, ito ay sinadyang pakialaman ng isang law enforcement at forensic na investigasyon. Ikatlo, ito ay isang sistematikong pagsisikap na protektahan ang mga matataas na personalidad mula sa pagsusuri. Para naman sa mga fans sa publiko, ito ay isang nakakatakot na larawan. Ang pagkamatay ni Yu Menglong ay naipit sa isang web ng kapangyarihan, lihim at isang manipulasyon. At ang Big Boss na matagal nang itinuturing na hindi magagalaw ay ngayon ay unti-unting nabubunyag bilang utak sa isang likod ng pagharang na ito. Habang patuloy na kumakalat ang mga tumagas na dokumento, audio at testimonya mula sa loob, nasa ilalim naman ng matinding pressure ang mga investigador. Ang nagsimula bilang isang karaniwang kaso ay ngayon naging isa sa mga pinakamabigat na pagsisiyasat sa kasaysayan ng entertainment kung saan nagtatapat ang law enforcement at ang isang personalidad na ang impluwensya ay matagal nang itinuturing na hindi kayang galawin. Ayon naman sa mga source, nagsisimula na ring lumaban ang mga investigador laban sa pakikialam. Tinawag nila ang mga independent forensic team upang mabawi ang mga nawala o binurang digital na ebidensya. Ipinapatupad na rin ang mga bagong hakbang sa proteksyon ng mga saksi upang makapagpatotoo ang mga staff at assistant nang walang halong takot sa posibleng ganti. Naisumiti na din ang mga legal na papeles upang pilitin ang mga production company na ilabas ang mga dokumentong dati ay mahigpit na nililimitahan. Ayon pa sa isang insider, sa unang pagkakataon, nagsisimula ng kumilos ang mga investigador nang hindi naghihintay ng gabay mula sa mga executive. Ramdam na may pagbabago na sa takbo ng mga pangyayari. Ang mga tagahanga naman at ang pangkalahatang publiko ay naging isang hindi inaasahan pero makapangyarihang puwersa sa investigasyon. Ang mga hashtag na ginagamit nila na nananawagan ng transparency at hustisya ay naging viral at umaabot ito sa milyon-milyong views sa iba't ibang platform. Ipinakita ng mga timeline na binuo ng publiko ang mga salungatan sa mga opisyal na ulat. Humihiling din ang mga aktivista na siyasatin ng mga otoridad ang umano'y papel ng Big Boss sa pagharang sa hustisya. Ang antas ng pagsusuri ay wala pang kapantay at naniniwala ang mga insider na maaaring yumanig ito kahit sa pinakamakapangyarihang personalidad sa likod ng mga eksena. Ayon pa sa mga legal analysts, maaaring maging punto ng pagbabago ang mga tumagas na impormasyon.
Kapag naiuugnay ng mga investigador ang mga utos mula sa Big Boss sa mga nawawala o binagong ebidensya, maaari itong maging batayan ng mga kasong pagharang. Ang organisadong pakikialam sa maraming saksi at digital na record ay maaring ituring na sinadyang pagsira sa proseso ng hustisya. Ang mga pribadong legal team din ay naghahanda na umano ng isang depensa laban sa posibleng mga kaso ng pagharang. Ang mga pinagkakatiwalaang kaalyado ay sinasabing binibigyan ng babala tungkol sa mga posibleng pagtagas ng impormasyon upang maiwasan ang paglabas ng karagdagang ebidensya. Patuloy pa rin ang mga pagtatangka na impluwensyahan ang coverage ng media, bagamat mas lantad na ngayon sa mata ng publiko. Gayunpaman, ayon sa mga source, ang lumalaking atensyon ng publiko at ang mga bakas sa digital ay maaaring nagpahirap na para sa Big Boss na ganap pang kontrolin ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagkamatay ni Yu Menglong, ito ay tungkol sa pananagutan sa isang industriyang madalas tinatakpan ng impluwensya at lihim ang mga maling gawain. Sa unang pagkakataon, nagsasama-sama ang mga investigador, fans at whistleblowers para sa paraang maaaring maghatid ng hustisya hindi lang para kay Yu Menglong kundi para rin sa sinumang pinatahimik ng makapangyarihang puwersa sa mundo ng entertainment industry. Habang mas lumalalim pa ang investigasyon, mas nagiging madilim at masalimot ang web. Sa puntong ito, malinaw na ang pagkamatay ni Yu Menglong at ang sumunod na pagharang ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Bahagi sila ng isang maingat na planadong pagtatakip na kinasangkutan ng mga makakapangyarihang kaalyado at mga ebidensyang itinago. Tinukoy din ng mga insider ang ilang matataas na kasamahan na maaaring tumulong sa Big Boss sa pagmamanipula ng investigasyon. Mga executive ng studio at mga taong may otoridad sa seguridad, IT at legal compliance na umano'y nagsagawa ng mga utos para higpitan palalo ang access sa ebidensya at ipagpaliban ang mga saksi. Mga legal advisors at abogado na posibleng nagturo sa staff at mga saksi kung paano sasagutin ang mga tanong na hindi nadidiin ng Big Boss o ang iba pang makapangyarihang personalidad. Ayon pa sa mga whistleblower, ang inner circle na ito ay hindi lang tapat kundi napaka-estratehiko, maingat na iniuugnay ang bawat galaw upang mapanitili ang kontrol sa investigasyon habang inilalayo ang Big Boss mula sa masusing pagsusuri. Sa kabila ng pagharang, may ilang mahalagang piraso ng ebidensya naman ang nakaligtas. Mga nabawing digital na bakas at bahagyang naibalik ng mga forensic team ang mga binurang file mula sa mga device ni Yu Menglong na naglantad ng mga pag-uusap at ugnayang dati inaakalang tuluyang nawala na. Mga internal na email na tumagas, mga memo sa pagitan ng Big Boss at ng mga kasamahan na naglalaman ng malinaw na mga utos kung paano pamahalaan ang access ng law enforcement at kontrolin ang exposure sa media. Mga diary at tala ng mga saksi. May ilang staff din na palihim na nagtala ng mga kakaibang pangyayari na hindi sinasadyang nakabuo ng record ng pakikialam na ngayon ay ginagamit ng mga investigador upang buuin pa ang buong larawan ng pagharang. Ayon pa sa mga eksperto, kapag pinagsama-sama ang mga pirasong ito, maaari itong magbigay ng halos kumpletong larawan ng isang sinadyang manipulasyon, sapat na upang direktang iugnay ang Big Boss sa pagharang sa hustisya. Ang social media at mga online forum naman ay nagsilbing isang uri ng hurado. Sinusuri ng mga fans ang mga timeline, inihahambing ang mga tumagas na mensahe at patuloy na itinuturo ang mga hindi tugma sa mga opisyal na ulat. Ang walang kapantay na pressure mula sa digital na mundo ay lalong lumilikha ng sitwasyong maaaring magpabilis sa isang legal na aksyon. Ang mga viral na post ay umaabot din sa milyon-milyong views at pinapanatiling nasa mata ng publiko ang kaso. May mga karaniwang tao rin na nagsisiyasat at nagturo ng mga salungat sa mga pahayag ng studio at opisyal na timeline.
Patuloy namang nananawagan ang online community ng transparency at pananagutan, lumikha ng antas ng pressure na kahit ang big boss ay hindi na maaaring baliwalain. Ayon pa sa mga ulat, nararamdaman ng mga investigador na papalapit na sila sa isang kritikal na punto. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng nabawing ebidensya, mga testimonya ng whistleblowers at mga komunikasyong tumagas, maaari itong humantong sa tatlong bagay. Una, formal na mga kaso ng pagharang laban sa Big Boss. Ikalawa, pananagutan para sa mga kasamahang tumulong sa pakikialam sa ebidensya o pananakot sa mga saksi. Ikatlo, mga epekto sa buong industriya na kayang yumanig sa mundo ng entertainment hanggang sa pinakaugat nito. Ayon pa sa mga source, kahit ang mga kaalyado ng Big Boss ay nagsisimula ng mag-alala, may ilan na unti-unting lumalayo dahil sa takot na baka mabunyag ang sarili nilang pagkakasangkot. Mananagot na ba sa wakas ang Big Boss o muli na naman ba siyang proprotektahan ng impluwensya at kapangyarihan laban sa hustisya tulad ng nangyari noon? At dito muna natin pansamantalang ititigil ang pagsisiyasat sa kasong ito ni Yu Menglong. Ngunit patuloy naming babantayan at susubaybayan ang bawat galaw ng investigasyon at makakaasa kayo na ihahatid namin sa inyo ang mga pinakabagong ebidensya at resulta ng patuloy na investigasyon at ito ay ibabahagi namin sa inyo. Naway sa mga dumating na mga araw ay tuluyan na nating makamit ang hustisya ng pagkamatay ni Yu Menglong. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay i-comment mo naman ang iyong saloobin tungkol sa tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.